Mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. So for today, meron na naman tayong Thunderbox. So ito ay yung mas malaking Thunderbox from Auto Project Philippines. So ngayon, balik na rin natin. Mamaya, tingnan natin yung mga specs niya. Pero ngayon, check natin kagad yung loob niya. So madali lang kasi siya buksan, kaya naisip kong buksan kagad mga ka-DIY. Meron lang tayo ditong 4 na screw. Ayan, sobrang haba. So hanggang ibabaw na yan, tanggalin lang natin yung 4 na screw para makita natin yung loob, mga ka-DIY. So, antabayanan nyo pala yung dulo ng ating video or sa gitna. Depende kung saan ko maisipan i-announce. Mamimigay tayo. So, syempre, hindi natatapos yan. Salamat kay Auto Project Philippines kasi nag-sponsor siya, mga ka-DIY. Marami ang mananalo ngayon, mga ka-DIY. So, abangan nyo lang kung paano maya-maya. So, buksan ko lang ha. So, ayan, natanggal ko na yung 4 na screw niya na mahaba. Tabi muna natin, balik ta rin naman natin para ating mabuksan. So, ito nga pala is 500 watts, yung inverter output natin, at yung battery capacity ay 380 watt hours. So, 500 watt. Tapos, ang maganda pa dito, may bonus pa daw ito na 100 watt. So, technically, magagamit natin to up to 600 watts, mga ka-DIY. 600 watts na load and peak 1,200 peak. So, yung mga starting current, starting wattage. Yun. Ayun, malaki naman pala. So, ayan yung inverter niya kasi may mga heatsink. Tapos, ayun yung kanyang panel board. Andyan yung charging, tsaka yung mga output. Ayan, yung panel board. Pero ito yung malaki natin dito, yung 600 watts niya na inverter. Pure sine wave. Ayan nakalagay naman pure sine wave. So malamang legit yan. Tapos ang maganda, grounded. So meron tayong live, neutral, tsaka yung ground. Ayan, lahat gamit na konekta sa ating outlet. Ayan nakikita nyo ba? So legit naman yung kanyang inverter. Malaki, hindi siya mukhang peke. Aba, at ayun pala, dalawang kanyang cooling fan. Merong intake, tsaka palabas. So, hindi ito mag-iinit sigurado. Ngayon, ang tingnan naman natin yung battery sa ilalim. So, meron din ditong 4 na screws. Ayan. So, buksan natin para ma-legit check natin yung 380 watt-hour battery capacity. So, ilan ba yung 380 watt-hour? So, tingnan natin. Kasi sa specs nila ang nakalagay, bukod sa 380 watt-hour, ano rin siya? 120,000 mAh. Yun yung sabi niya, 120,000 mAh. Malamang 3.2 volts times 3.2 volts yon kasi lithium iron phosphate yung battery niya, hindi lithium ion. Mas maganda yon kasi mas safe gamitin. Kasi yung lithium ion, pag na-puncture natin yan, delikado, nag-aapoy yan mga ka-DIY. So, 4 na screw yan, nag-hold ng ating inverter. Ano pala to? Parang rack. May parang plastic cover siya, doon nakapatong yung inverter. So, tingnan natin. Ang goal ko naman dito is makita yung battery. Ang maganda pala, makapal yung wire niya ha. Ito ay silicone wire 10 AWG mga ka-DIY. So, sakto yan kasi nga ang inverter natin is 600 watts at peak 1,200. So, dapat makapal talaga. Tapos itong mas maliit, ito 12 AWG. Ito ay connected sa ating battery. Papunta sa ating battery. So, for charging, 200 watts kasi yung charging natin mga ka-DIY. So, meron tayo ditong charging input, 200 watts. So, ayun ay 20 volts,
10 amps. Yun yung maximum niya mga ka-DIY. Yes, ka-DIY, kid DIY. So, 200 watts, 20 volts, 10 amps yung pwede nating input dito. Which is, meron naman siyang kasama pag binili nyo to. Ito, Jumbo. Jumbo Mega. Itabi ko muna to Jumbo Mega Charger. Yan, 200 watts to mga ka-DIY. Gagamitin natin pang charge nito. So, ayan, may indicator naman yan na ilaw. So, kung 200 watts, gaano katagal niya kaya i-charge yung ating 380 watt-hour na battery capacity? Ayan, di ba? 380 watt-hour, 200 watts. 2 hours lang mga ka-DIY, fully charge na yung inyong battery. Itong portable generator na to. 2 hours ang bilis na nun. Saglit lang, full charge siya kaagad. So, kung alam mong magkakaroon ng scheduled brownout 2 hours before, mapu-full charge mo siya kaagad. 200 watts ba naman So, pwede rin siya solar input. Dito, solar input. Basta hindi lalagpas ng 20 volts mga ka-DIY. So, 12 volts, dalawang 100 watt solar panel na nakaparallel, pwede sa kanya yun mga ka-DIY. 200 watts. O kaya dalawang 150. Dalawang 150 na solar panel para medyo may pasobra. Yun naman kung gusto nyo lang i-charge siya ng mabilis. Pero kung gusto nyo namang maghapon, pwede naman isang 100 watts. Kaya na yon yung 100 watts. 150 to 100. Pero kung nagmamadali ka nga, o di mag 200 watt ka na solar panel, mga ka-DIY. Pero kung hindi naman, ayun, sakto na yung 150. Ang maganda pala dito mga ka-DIY, nakikita nyo, ayan safety feature niya, may fuse. Ilan ba to? Dalawang 30 amp fuse sa ating AC inverter. So, sa ating inverter may dalawang fuse. Tsaka ito, may nakikita rin akong fuse dito sa ating front panel. So, sa ating charging input, ayun meron din siyang fuse, mga ka-DIY, dalawang green. So, maya hugutin natin para makita natin. Natatanggal naman siya Ayan, natanggal ko na yung panel. So, may ilaw din siya dito. Ayan, ilaw niya yan. So, ito yung sinasabi kong fuse. Ayun nakikita nyo, dalawa rin. Double fuse din siya. Mga ka-DIY. Tapos, ayun na yung likod niya. Ayan Tapos, ito yung, ayan, nakikita nyo ba yung mga inductor? Meron kasi itong power delivery na 100 watts. So, pwede rin itong charging input. So, meron ka ng 200 watts, meron ka pang 100 watts na option. Pwede sabay, 300 watts. Kaso, hindi siya recommended kasi mabibigla yung battery natin. Sobra-sobra na yun mga ka-DIY. Either 100 watts na lang or 200 watts. Two option of charging. Tapos ito, 18 watts output, 18 watts, 18 watts. USB. Ito, 120 watts. Pwede sa ating mga DC connector. Pero yung ganito kaliit, ay, tingnan ko nga. Sige. Since sabi naman ng manufacturer, hanggang 120 watts, pwede dito. Mamaya i-check natin kung regulated ba to o hindi. Yan. Tapos sa cigarette, pwede dyan yung mga vacuum na 12 volts. Yan. Yan yung sa ating panel board. So, yun yung maganda sa kanya, may fuse. May fuse tayo dito. Ang mahirap lang, syempre, nakahinang. Mahirap tanggalin. Kaya sana, wag masisira or puputok. Ngayon, yung dalawang fan. Ayan, nakasuksok lang naman siya. So, madaling tanggalin yung fan. Dalawa. So, ang lakas ng cooling nito. And then, ayan, maangat na natin yung yung battery pack niya. Ito, mga ka-DIY. So, naangat ko. Ingatan ko lang kasi hindi ko siya totally babaklasin para matesting natin kaagad. Inangat ko lang. So, ayan yung battery. Ay, naka-glue. Nakadikit siya so hindi natin matatanggal yung battery. So, meron tayong dito 19.2 20 AH. So, 380 watt-hour. Paano naging 19.2? Ano yan mga ka-DIY? Lithium iron phosphate na 6S kasi 19.2 divided by
3.2. Ayun oh. Kasi 3.2 yung nominal voltage ng ating lithium iron phosphate. So, equivalent siya sa 6S. 6S, 620 AH. So, tama naman. Kasi kung i-multiply natin yan, 19.2 times 20 is equivalent sa 384 watt-hour or 380. Ni-round off na lang nila. Kaso hindi natin matanggal. So, hindi ko na lang to bubuksan mga ka-DIY. I-capacity test na lang natin gamit yung output niya. Pero since yan naman yung label, usually yan talaga yon. Kasi yung mga manufacturer naman, lalo kapag kagaya kay Sir Otto Project Philippines, legit yung mayan. Legit yung mga yan mga ka-DIY. Naka-glue kasi, baka mawasak natin, sayang naman. So, i-assemble ko ulit and then testingin naman natin at ipakita ko sa inyo yung mga output niya mga ka-DIY. Tinry kong buksan yung battery kaso naka-fiber board siya. So protected na protected, hindi ko rin talaga masilip. Pero ano to yung mga chocolate na yung square type tapos 20 Ah, 6 nun yung nandito malamang kasi nakakita na ako nun Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi ayan hindi ko matanggal Baka masira ko pa yung battery, ma-punctured, sayang naman Pero tinry kong buksan yung balat niya. Ayan, may fiberboard protection pa siya. Naka-silicone dito. So, hindi siya basta-basta talaga mabuksan. So, good thing naman yun kasi protected talaga yung battery. Ayan, buuin ko na siya ulit kasi sayang, baka masira. So, ayan. Nabuo ko na siya ulit, mga ka-DIY. Try natin kung gagana pa. Ayun nabuhay pa, mga ka-DIY. Since wala naman tayong masyadong tinanggal na wire, buo pa rin talaga siya. Sinilip lang natin yung components niya sa loob. So, paano ba siya gamitin? Ito, pipindutin nyo lang to, long press, para mabuhay yung AC output. Ayun nakikita nyo ba? Meron tayong 60 Hz. So, buhay na yung AC. 220 volts AC. Dito, mga ka-DIY. Ayan. And then, paano buhayin yung USB? Long press lang din. And then, ayun, USB. So, buhay na yung ating 4 na USB output. 18 watts, 18 watts, 18 watts, at 100 watts power delivery. So, pwedeng-pwede to sa laptop. Direkta. Mamaya, testingin natin. And then yung DC output natin, ito pwede sa router, pwede sa mga DC lights na 12 volts, vacuum 12 volts. So, long press lang din. Ayun, mag-on yung bilog na may tuldok. So, kamukha niya, yung logo kamukha nito. So, meron kang DC output na gumagana na. So, ngayon, testingin natin yung voltage niya kung regulated 12 volts ba to or unregulated. Unahin na pala natin yung AC kasi nakaset na yung aking meter sa ating sine wave function. So, tingnan natin kung pure sine wave. Pure sine wave. Paano ba to? Range. Ayun. So, nabago ka na. So, pure sine wave naman siya mga ka-DIY. Malinis na malinis at 62 Hz. So, 60 Hz. Which is naka-indicate naman 60 Hz kasi 60 Hz tayo sa bahay. So, ayan, pure sine wave, legit, mga ka-DIY. Tingnan natin kung ilan yung eksaktong voltage output niya. AC voltage. So, ayan, 220 volts AC. So, legit na legit din. And then, yung ating DC, check natin kung regulated or unregulated. Pag sinabi kasing regulated, meron niyang buck boost converter. So, kahit anong level ng battery, nag-i-stay yung voltage niya sa 12.8,
hindi nagbabago kapag regulated. Pag unregulated, nagbabago yung DC output niya, depende sa level ng battery. So, gamit tayo nito para mas madali. Saksak natin. 12.6. So, regulated to mga ka-DIY kasi yung voltage ng ating battery, tiningnan ko nga pala kanina, di ba naka 6S tayo? 6S, 20 volts siya. So, yung output niya dito is 12.6. So, regulated to. Hindi siya mag-output ng unregulated kasi nga yung voltage, system voltage sa loob is 20 volts. So, malamang regulated pala. Oo nga, no? Hindi ko naisip kagad yun mga ka-DIY. Malamang regulated kagad yan kasi nga 20 volts yung ating battery. So, ayun. Okay naman yung mga output niya. Ito pa pala isa, yung ilaw. Long press natin. Ayan. Tapos may dalawang level siya. Medium, high. Tsaka SOS. So, ayun. Nakikita nyo kung ilang watts yung konsumo niyan. Yan. Nakikita nyo. Maganda rin yung ano niya, no, screen. Nakikita yung output power. Yeah, eating. Ayan, no? So, 2 watts kapag yung high. Ay, low lang pala yan. Tama, high pala yon. 1 watt kapag, ano, yung mga ganyan-ganyan. Pag low lang, 1 watt. Ayan, no, 1 watt. Low yan. Pag high, isa pa, 2 watts yan, mga ka-DIY. Ayun, no, 2 watts. Delayed lang. So, ayun. Long press para ma-off natin. So, working lahat yung output niya. So, ayun, no. Siya nga pala mga ka-DIY, kapag i-charge natin to, gamit yung ating adapter, ayan, yung jumbo, kailangan isasaksak mo muna yung DC input, saka mo isasaksak sa outlet. Kasi yon ay safety feature niya para sa power surge. Kapag inuna mong isaksak ito dun sa outlet, tapos saka mo sinaksak dito, hindi yan magcha-charge. So, dapat unahin mo to, saksak mo yan, saka mo siya isaksak sa outlet 220 volts. Ganun yung tamang pag-charge sa kanya. Meron kasi siyang safety feature na pine-prevent yung power surge galing sa ating adapter. And then, siya nga pala, tinesting ko to, charging, nung dumating kasi to, low-bat talaga siya totally mga ka-DIY, hindi ko siya ma-turn on. So, sinaksak ko siya, na-charge ko siya from 6:30 to 8:30 PM, sakto, full charge talaga siya, 100%. So, ayan, kita nyo naman, yung charging input niyan, umaabot talaga ng 200 watts sa ating input. And then, ayun, kaya 2 hours lang talaga, puno siya kagad, mga ka-DIY. So, ngayon, ang testingin naman natin is yung 600 watts kung kaya niya talaga. So, wait lang ha, kuha lang tayo ng ating load. So, ayun mga ka-DIY, meron ako ditong toaster. Bread toaster na 650 watts. So, subukan natin. Heating lang naman to, walang motor, kaya pwede. Hindi kailangan ng, o pwede yan sa high frequency inverter na kagaya nito. So, isaksak natin. 600 watts. Peak 1,200. Oy, lagpas 600 yan ah. O, tingnan natin kung magsi-safety. Pero 600 yan eh. So, technically, dapat kayang-kaya niya yan. Sakto ah, 600. Saktong-sakto. Umiinit na siya mga ka-DIY. So, walang problema. Kayang-kaya niya yung 600 watts na load. Mamaya, try natin i-overload. Gumamit naman ako ng mas malaki sa 600 watts, mga ka-DIY. Pero ang galing, oh. Hindi ko akalain na 600 watts pala sakto yung konsumo niya kasi nakalagay 650. So, kayang itabi ko konti. Medyo umiinit. So, ayan, oh. 600 watts. Ayos. Hindi ko alam kung magpa-pop up automatic yan. Wala kasing nakalagay na tinapay, eh. Meron naman siguro tong thermostat para mag-auto shut off. Parang wala. So, pinatay ko na mga ka-DIY. Umuusok na eh. So, ayun.
Ilang segundo rin yun? Siguro 1 minute. Kaya niya? Tapos kumik in yung fan, naririnig nyo ba? So, ayos yun kasi dapat mabubuhay talaga yung fan kapag ginagamit natin yung AC inverter. Kapag pala charge mo, magkikick in din yung fan ha. Kasi may temperature sensor din yun. Try natin isa pa. So, ayan. Mga ka-DIY, paano kayo mananalo? Mamimigay pala tayo ng hindi lang 5, kundi 10 na solar emergency light. Pero wala na po kasing kasamang solar panel. Kaya 10 po yung ipapamigay natin na solar emergency light. Kayo na lang po yung bumili ng solar panel, mga ka-DIY. Kasi halos same lang yung price nung mismong emergency light tsaka yung solar panel eh. So, sa halit na 5 lang with solar panel, 10 na lang po yung ipapamigay natin. So, option nyo na lang po if solar panel or adapter yung pang-charge nyo sa kanya. So, mamimigay tayo ng 10. Paano? Comment lang kayo mga ka-DIY. Ilang beses ko ba sinabi yung word na ka-DIY? Ayun. And then, pag na-comment nyo na po yun, random comment picker po ulit tayo. Mapipiliin po natin yung 10 winner ng ating emergency light. 10. Ayun, automatic naman pala siya namamatay. Natakot lang ako mga ka-DIY. Pero ayun, 600 watts, ayos na ayos. Pwedeng-pwede ka na mag-toast ng tinapay. Ngayon, testingin natin siya i-overload. Kuha lang ako ng electric kettle, yung mas mataas. Ito yung aming electric kettle na 1,800 watts. Ayan, ang dumi. Di nalilinis. 1,800 watts. Testingin natin. Kung anong mangyayari, dapat mag-error yan kasi overload. Tingnan natin, sana hindi masira. So, ito, andito yung switch niya. I-on ko na mga ka-DIY. Yun, in-on ko na po siya. Yun, hindi pala siya automatic mataas na mataas, no? Ganyan pala yung electric kettle. Lagyan ko ng tubig para sigurado kasi walang tubig. Ayan, testingin ulit natin. Hindi niya kaya mga ka-DIY yung electric. Ayun, nag-error na. Error E009. So, tingnan natin ano ba yung error code na yon. Ito nga pala yung kasama niyan sa package. At syempre, nandyan yung ating manual, pati yung error code. Ano bang ibig sabihin ng E009? Ayun. E009 overpowering fault. Ayun. So, disconnect, load, shutdown, and restart. So, ayun. Astig, diba? Kasi meron siyang safety feature ng overload. Siyempre, i-stop niya na para hindi masira yung ating device. So, i-off muna natin. So, on natin ulit. Dapat mabuhay siya. Ayun. I-on natin yung AC. Yon, USB. DC. So, nabubuhay pa naman lahat mga ka-DIY. So, importante na mayroong overload protection ng inyong portable generator. Kasi kapag wala, sayang naman masisira ka agad. Ngayon, last testingin natin yung ating power delivery. Dapat mag-output to ng 20 volts, 5 amps, kasi nga 100 watt. Dapat kaya niya rekta i-power yung laptop natin mga ka-DIY. Kahit hindi mo nabuhayin yung AC, magagamit mo yung laptop gamit yung power delivery. Kasi actually, mahal yan. Yan yung binabayaran natin na isa dito eh. Yung 100 watt power delivery. Kasi kahit patayin mo yung AC, mas tipid to, rekta, pinapower yung laptop mo. Ayun, mga ka-DIY, pwede nating i-power yung laptop, direkta, power delivery. Gagamit lang tayo ng power delivery decoy, which is nasa loob na nito. Diba? Sa mga video ko dati, pinakita ko na sa inyo yon. Ito lang kailangan nyo, mabubuhay na yung laptop. Gamit yung power delivery. Mas matipid kasi to. Yan, saksak natin dyan. Ayan mga ka-DIY, kapag pala sinaksak mo yung power delivery, lalabas tong guhit na to. So, indicator siya ng power delivery.
Ngayon, itry natin kung magcha-charge yung laptop. Yan, sinaksak ko na mga ka-DIY. And then, ayun, nagcha-charge yung ating laptop. So, meron siyang output na 20 volts. So, 9 watts kasi nga may karga naman din tong laptop. So, typical usage ko, gamitin ko siya. Ayan. So, tumataas yan pag ginagamit mo yung laptop, syempre. O, ayan o, di ba? Pwede mong i-power ang laptop mo direkta basta meron kang power delivery cable. So, astig, di ba mga ka-DIY? Ngayon, kung itatanong nyo, magkano po yung halaga ng ganito kalaking portable generator ni O2, which is yung Thunderbox nga na ito, mas malaki. Ang presyo niya mga ka-DIY ay 12,495 para sa 380 watt-hour, which is ito, yung 380 watt-hour version. At kapag yung mas malaking battery naman na version, yung 450 watt-hours, ayan ay nag-a-amount sa 14,495. So, murang-mura na po yan mga ka-DIY compared mo dun sa ibang branded na mga portable generator. Kagaya nga ng ibang brand na na-review na rin natin. So, ito, budget friendly, pero function-wise, lahat ng function ng mga branded, meron din siya mga ka-DIY. At tested naman natin, working yung ating inverter, kayang-kaya niya yung 600 watts, may overload protection which is kailangan natin. Meron tayong 200 watt fast charging. So, pwedeng solar, pwedeng adapter, which is kasama na pala yung adapter, 200 watts, 2 hours lang, fully charged na siya. At importante, meron tayong power delivery at DC output. So, buhay na tayo dito kapag mayroon tayong power outage mga ka-DIY. Pwede na rin tong small off-grid solar setup. Magdadagdag ka na lang ng 150 watt solar panel o kaya dalawang 150 or dalawang 100, depende sa budget nyo. Pero yung pinaka-ideal para sa maghapon na charging is 150 watts, matcha-charge na po siya maghapon. So, ayun. Mga ka-DIY, muli maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa ating channel. Sali lang po kayo sa ating giveaway. Marami tayong winners ngayon, 10. Nagpapasalamat po tayo kay Auto Project Philippines at inesponsoran po niya ang video natin. At para makatulong po tayo sa ating mga ka-DIY, mamimigay tayo ng maraming emergency light. So, lalo nagbababagyo na naman mga ka-DIY para sa inyo yan. Sana makatulong po. Maraming salamat and thank you for watching.